Hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1126 full spoiler. Bago tayo magsimula, syempre huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1126 at ang title nga nito ay Compensation. Sa cover story, nagpapatuloy nga ang pilgrimage ni Yamato kung saan kumakain ng araw siya ngayon ng soba sa Kuri. At yung babaeng araw sa soba shop, sinabi sa kanya na nawawala raw yung mga katrabaho niya. Nagsimula naman ang chapter sa Elbap ship kung saan ang mga Straw Hat, ang mga Giant at ang iba pa nagpapatuloy sa kanilang party. At pinaliwanag nga ni Oimo at Kashi ang nangyari 2 years ago matapos ang Water 7 arc. Nagpunta raw sila ng Litter Garden para makita si Brogy at Dory, pero pagdating nila nakita nilang nagsusuntukan ng dalawa dahil sa nasira raw ang weapon ng mga ito matapos gamitin ang Hakuko sa pagtalo ng Island Eater. Naisip ni Oimo at Kashi na hindi matatapos ang laban hanggang kamatayan ng dalawa nang wala silang weapon. Kaya kinonbinsing nga raw nila ang dalawang boss nila na bumalik muna sa Elba para kumuha ng panibagong weapon. At saka nga nila ipagpatuloy yung laban nila. At dahil nga dyan nagtanong si Nami kung ipagpapatuloy ba nila yung laban nilang yon. Sagot naman ni Brogy at Dory, sigurado nga raw yon. Parang hindi nga naniniwala si Nami. Pero sabi nga ni Usopp, hindi ba raw nakita ni Nami yung nangyari sa Little Garden. At sabi na nga lang ni Luffy, kwento nga raw ni Usopp kay Nami. So ayan na nga mga tol, yung kwento kung paanong nabuo muli etong Giant Warrior Pirates. Sinabi naman ni Sanji na yung alak nga raw na iniinom nila talagang napakatapang. At babala nga sa kanila ng isang giant tinatawag nga raw itong Green Fairy. At mag-ingat raw sila dahil sa nagkukos ito ng hallucination. So tandaan nga natin ito dahil sa maaaring may kinalaman yung alak na iniinom nila sa mangyayari later on. Meanwhile si Bonnie naman nakaupo raw kay Kuma at talagang may ngiti nga raw sa mukha ni Kuma. At sabi naman ni Bonnie ngayon finally pwede nga raw nilang pagmasdan yung kalangitan kasama ang tatay niya. So ayun finally nagkaroon nga ng saya ang buhay ni Bonnie at Kuma. Kung tutuusin pwedeng magsettle na nga ang mag-ama at mamuhay na lamang ng masaya. Umiwas na nga lang muna sila sa gulo dahil sa patay na rin naman si Saturn. Pero base nga sa mangyayari sa mundo, siguradong magkakaroon lang sila ng happy ending pag nawala na nga ang world government. Kaya hindi pa nga natin masiguro sa ngayon kung ano bang gagawin ni Bonnie at Kuma pagdating ng Elbap. So cut naman sa Galter Island. Bali yan nga yung teritoryo ng Red Hair Pirates at 1 month ago sinunog nga dyan ni Bartolomeo yung watawat ng Red Hair Pirates. At ngayon ang matindi nakatali ng araw si Bartolomeo at nakaluhod sa harapan ni Shanks. So ayun na off-screen na nga yung laban mga tol at maring hindi man lang nahirapan ng Red Hair Pirates na mahuli etong si Bartolomeo. So sabi nga ni Shanks kay Bartolomeo kung patatawarin niya nga raw ito sa ginawa niya, bababa nga raw yung kapangyarihan ng watawat nila. At maring yung ibang mga isla nga raw at mga kaibigan niya kung saan nandun yung watawat nila malagay sa peligro. So total disrespect talaga yung ginawa ni Bartolomeo mga tol dahil sa alam naman natin na simbolo nga ng mga pirata yung watawat nila. At tama naman si Shanks dahil kung hahayaan niya nga yung mga pangyayaring yun maaaring gawin lang din yun ng ibang mga pirata sa ibang mga nasasakupan niya. At alam naman natin na hindi nga ganun kalalakas yung mga lugar na nasasakupan ng Red Hair Pirates dahil sa hindi nga binabase ni Shanks sa lakas kung sino yung magiging kakampi niya. So dahil nga dyan talagang humihingi ng patawad si Bartolomeo habang umiiyak ito. At sabi niya nga talagang tama raw si Shanks, humihingi raw siya ng patawad. Hindi man lang daw niya naisip yun, nagpunta lang daw siya at gumawa siya ng katangahan. Pero lumapit nga si Hongo sa kanya at may binigay ngang maliit na bote. At sinabi nga nito na yan nga raw isang napaka-deadling lason at kailangan niya nga raw itong ipainom kay Straw Hat Luffy sa loob ng isang buwan. At dahil nga dyan talagang biglang-bigla si Bartolomeo. Nagdag pa nga ni Hongo kung sino raw ang iinom niyan talagang mamamatay sa napakatinding sakit at sasabog daw ang dugo palabas ng katawan. At kailangan daw na itik ni Straw Hat Luffy yung responsibility na ginawa ni Bartolomeo. At sabi nga dyan syempre ng Barto Club Pirates napaka-cruel naman daw nun dahil sila Luffy daw at ang ibang mga senpai nila wala naman daw kinalaman dyan. Pero suddenly bigla na nga lang daw kinuha ni Bartolomeo yung lason gamit ang bibig niya at siya nga raw mismo ang uminom nito. At sabi nga ni Barto dapat daw ganyan yung mangyari. Inobserbahan nga lang daw ni Shanks at Beckman yung mga mangyayari habang nagsalita nga raw habang umiiyak si Bartolomeo. At sabi niya nga dyan hindi raw binigay sa kanya ni Luffy yung watawat o yung Brother Cup. Sila nga raw ang kumuha nun kaya wala raw talagang kinalaman si Luffy senpai. At hindi niya nga raw talaga sasayangin yung oras ng mga senpai nila para lamang sa kanila. At isa nga lang daw itong insidente ng katangahan ang pag-challenge niya sa isang Yonko at pagbabayaran
pinagpaplanuhan niya nga raw lahat ito. Gusto niya nga raw talagang makita na maging hari ng mga pirata si Luffy, pero ngayon dahil sa isa siyang tanga hindi niya na makikita pa yon. So ayun na nga mga tol, yung nagpapakita ng loyalty ni Bartolomeo kay Luffy, at talagang hindi niya nga magagawa na lasunin si Luffy para lamang makaligtas siya sa Red Hair Pirates. Pero ayun, luckily ang nasa loob nga raw ng boteng ininom niya hindi talaga lason, at pinakawalan pa nga raw sila ni Shanks. At mula nga dyan naglayag na ng napakabilis ang barko nila Barto, ang Going Luffy Senpai. At sabi nga ni Barto kay Gambay, akala niya nga raw talagang nakakatakot si Shanks dahil sa isa itong Yonko, pero ngayon na-discover niya na masyadong naive daw si Shanks. At habang nangyayari raw yan, nakangiti nga lang daw si Shanks habang nakasakay sa Red Horse, at lumapit nga si Beckman at tinanong kung anong iniisip niya. At sabi nga ni Shanks masaya nga raw siyang malaman na meron talagang nagmamalasakit kay Luffy. At kasunod nga niyan lumapit sa kanila si Yasop at tinarget na ito ang Going Luffy Senpai. At sabi niya nga dyan kay Shanks tumabi nga raw ito dahil ang business ay business. At kasunod nga niyan nagpaputok si Yasop kung saan talagang winasak niya ang Going Luffy Senpai. Napakatinding pagsabog nga raw ang nangyari at yung figurehead ni Luffy talagang nawasak. At kasabay nga niyan nagsalita ang narrator. Malapit nga raw dyan sa dalampasigan ng Galter Island ang barko ng Bartolomeo Pirates lumubog. At kung ano man ang mangyayari sa kanila hindi pa nga alam. So ayun, talagang hindi nga pinalampas ni Yasop yung ginawa ni Bartolomeo sa kanila. At pinatunayan niya nga rito yung title niya bilang chaser dahil sa talagang hindi niya nga pinatakas ang Barto Club Pirates. So eto, cut naman sa Chinoso mga tol, kung saan nakabalik na nga raw si Blackbeard. At ngayon nagkakaroon nga raw siya ng meeting sa mga tauhan niya. Habang yung mga pirata nga raw dyan sa isla talagang hype na hype at handa na nga raw silang kunin ang One Piece para kay Teach. Pinakita nga raw si Pizarro at nakasapi nga siya sa napakalaking bungo, at mayroon nga raw siyang bandage dahil sa ginawang pag-atake sa kanya ni Garp at Kobe. Habang si San Juan Wolf naman daw tumutulong para may ayos muli yung mga nasira sa isla. Binabalik niya nga raw yung mga building sa original location ng mga ito, pero at the same time mas nasisira pa nga raw ang mga building dahil sa napakalaki niya. Meanwhile, si Blackbeard naman daw talagang galit na galit kay Pizarro dahil sa hinayaan nitong makatakas si Kobe at Moria. Dahil si Kobe nga raw talagang napaka-importante sa pag-negotiate nila sa world government at sa mga marines. Pero at the same time masaya raw ito dahil sa nahuli ni Kusan si Garp. Sabi nga ni Blackbeard talagang maganda raw yung nangyari. Sabi naman ni Pizarro tumaas nga raw yung value. At sabi naman ni Kusan, to be precise daw ang intention niya nga raw ang patayin si Garp, pero nakasurvive nga raw ito. Sabi naman ni Teach job well done para kay Kusan, at wala nga raw siyang ibang maisip na kayang mahuli ng ganon si Garp. At mula nga raw dyan ipinakita si Garp kung saan talagang punong-puno ito ng bandage. Nasa isang madilim na kulungan nga raw ito at talagang punong-puno ng napakaraming kadena. So ayun mga tol, at least ngayon na-confirm natin na buhay pa nga si Garp. Malala nga talaga yung nangyari sa kanya dito sa Chinosu, pero at least may mga bandage nga siya, kaya siguradong gagaling at gagaling nga siya, at possible na makatakas nga siya sa Blackbeard Pirates. Anyway, habang nagmi-meeting daw sila Teach nandyan nga rin daw si Pudding. Pinilit nga raw itong maupo sa tabi ni Blackbeard, at sabi nga ni Blackbeard ito raw at meron pa silang 3-eye girl. At kasunod tinawagan nga raw ni Blackbeard sila Pete, at nandun nga raw ito sa Naval Company Unit Ship Headquarters. At kung maalala natin, si Yumit nga isa sa mga emperor ng Underworld na nandun nga sa Tea Party ni Big Mom. At inoobserbahan nga raw nila Pete ang ginagawa ng Revolutionary Army na pagputol nito sa supply ng pagkain sa Marijua. At makikita nga raw natin yung pagkasunog ng mga barko sa isang puerto. At sabi nga ni Blackbeard kay Lapit, ngayon daw baka nakakalimutan nito yung preparation nila dahil sa kasiyahang yan. Tumawa nga lang si Lapit at sinabing siya nga raw ang bahala ron. So ayun mga tol, ano kaya itong preparation na binabalak ng Blackbeard Pirates? Nakabuntot na naman nga sila sa Revolutionary Army at maaaring maging sagabal nga sila sa plano ng mga ito. Meanwhile, habang nangyayari raw ang meeting sa Chinosu, dumating na nga raw si Katarina de Bonban Ogre at Caribou. At agad nga raw kinuha ni Pizarro yung barko nila gamit yung giant arm niya at dinala nga raw ito direkta sa meeting. So ayun mga tol, eto na nga, malalaman na nga talaga ni Blackbeard ang patungkol sa dalawang ancient weapon. Siguradong yun nga agad ang una niyang itatanong kay Caribou dahil sa sinabi niya nga napapatay niya ito pag hindi niya nagustuhan ang sasabihin niya. Kaya aabangan nga natin ang reaksyon ni Blackbeard pag nalaman niya ang patungkol sa dalawang ancient weapon. Anyway, eto cut nga 2 days matapos yung Egghead Island incident. Sinasabi nga ng narrator na merong rason kung bakit hindi pa raw sila dumadating ng Elbap
kahit kasama na nga nila ang Giant Warrior Pirate Ship. At na-reveal na ng magising ang lahat sa pagkakatulog matapos ang party. Ang Thousand Sunny kasama si Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji at Chopper bigla na nga lang daw nawala. At yung mga nasa Elbap ship nga na si Jinbei, Frankie, Robin, Lilith, Bonnie at Brook nandun pa nga rin sa Elbap ship at talagang biglang bigla nga raw sila sa mga pangyayari. At sabi nga ni Brogy at Dory kailangan raw nilang mahanap ang mga ito at hindi sila makakabalik ng Elbap. At sabi naman ni Robin baka raw ginutay-gutay na ng isang isda ang mga kasama nila. Sabi naman ni Frankie tumigil nga raw si Robin, yung mga isda nga raw dyan talagang napakalaki at maaaring totoo nga raw yun. At saan nga raw kaya talaga napunta sila Luffy. At yun dito nga sa last patient chapter pinakita nga si Nami kung saan may nagsasabi sa kanyang gumising na nga raw siya. Pero ayun, hindi nga raw natin makikita kung sino ba ang gumigising na yan kay Nami. Pinipilit niyang gisingin si Nami at nang magising nga ito nasabi niyang mukhang marami nga siyang nainom. At sa pagmulat nga ng mata ni Nami nandyan na nga siya sa isang napakalaking kwarto na gawa sa Lego. May suot na nga raw siyang Viking costume na parang sa isang RPG game. At siguro raw ganyan din yung mga costume sa Elbap. At meron nga rin daw dalang espada si Nami sa likuran niya. At dahil nga dyan talagang biglang bigla si Nami syempre. At sabi nga dyan ng narrator ano raw lugar ito at isang bagong adventure raw ang naghihintay. So ayun mga tol, ano nga kaya talaga ang nangyari sa Thousand Sunny at sa ibang mga Straw Hat? Una mga tol, pwede nga nating sabihin na maaaring epekto nga ito nung ininom nilang alak. Dahil sa sinasabing maaaring magkaroon nga raw sila ng hallucination dahil doon. Pero parang totoong nangyayari nga ito dahil sa sinabi ng narrator na merong bagong adventure ang naghihintay sa kanila. Kung nawala nga talaga sila, possible na nasa Elbap na nga sila dahil na rin sa nakasuot na nga sila ng Viking costume na alam natin na yun nga mismo yung tema ng Elbap. So ayun mga tol, yan na nga yung kabuuan ng full spoiler review natin. Syempre kung nagustuhan nyo nga ang video to, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Ayun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!